ang Athens at ang pag-unlad nito. Sa simula ng 600 na BCE, ang Athens ay isa lamang maliit na bayan sa gitnang tangway ng Greek na tinatawag na Attica. Ang buong rehiyon ay hindi angkop sa pagsasaka, kaya karamihan sa mamamayan nito ay nagtrabaho sa mga minahan, gumagawa ng mga ceramic o nagiging mga ngalakal o mandaragat. Hindi nanakop ang mga kolonya ng Athens. Sa halip, pinalawak nito ang kanilang teritoryo na naging dahilan upang ang iba pang nayon ng Attica ay sumali sa kanilang pamamahala. Sa sinaunang kasaysayan, ang Athens ay pinamumunuan ng mga tyrant na noon ay nanghuhulugan mga pinunong nagsusulong ng karapatan ng karaniwang tao at maayos na pamahalaan. Bagamat karamihan sa kanila ay naging mabuting pinuno, may mangilan-ngilan din na umabuso sa kanilang posisyon na nagbigay ng bagong kahulugan sa katawagang tyrant bilang malupit na pinuno sa ating panahon sa kasalukuyan. Sa simula, ang Athens ay pinamumunuan ng hari na inilahan ng asemblya ng mamamayan at pinapayuhan ng mga konseho ng maharlika. Ang asemblya ay binubuo naman ng mayayaman na may malaking kapangyarihan. Ang pinuno nito ay tinatawag na archon na pinapaboran naman ang mga may kaya sa lipunan. Hindi nagtagal, nagnais ng pagbabago ang mga artisano at mga mangangalakal upang mapigilan ang lumalalang sitwasyon ng mga di nasisiyahang karaniwang tao. Nagpagawa ang mayayamang tao o aristokrata ng nakasulat na batas kay Draco, isang tagapagbatas. Malupit ang mga batas ng Greek at hindi ito binago ni Draco. Ngunit kahit na papaano ay kundigong ginawa niya ay nagbigay ng pagkapantay-pantay sa lipunan at binawasan ang mga karapatan ng mga namumuno. Sa gitna ng pagbabagong ito, nanatiling hindi kontento ang mga mamamayan ng Athens. Maraming Athenian ang nagpaalipin upang makabayad ng malaking pagkakautang. Marami rin sa kanila ang nagnais ng mas malaking bahagi ng larangan ng politika. Ang sunod na pagbabago ay naganap noong 594 BCE sa pangunguna ni Solon na mula sa pangkat ng aristokrat na yumaman sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan. Kilala din siya sa pagiging matalino at patas. Inalis niya ang mga pagkakautang ng mahihirap at ginawa niyang ilegal ang pagkaalipin ng dahil sa utang. Gumawa rin siya ng sistemang legal kung saan lahat ng malayang kalalakihang ipinanganak mula sa mga magulang na Athenian ay maaaring maging hurado sa mga korte. Ang mga reformang pampolitika na ginawa ni Solon ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga mahihirap at karaniwang tao. Nagsagawa rin siya ng mga reformang pangkabuhayan upang maisulong ang dayuhang kalakalan at mapabuti ang pamumuhay ng mga mahihirap. Sa gitna ng malawak na reformang ginawa ni Solon, hindi nasiyahan ang mga aristokrat para sa kanila. Labis na pinaburan ni Solon ang mahihirap. Noong mga 546 BCE, isang politikang nagngangalang Pisistratus ang namuno sa pamahalaan ng Athens. Bagamat mayaman siya, nakuha niya ang mga suporta at pagtitiwala ng karaniwang tao. Mas radikal ang mga pagbabagong ipinatupad niya, tulad ng pamamahagi ng malalaking lupa, sakahan sa walang lupang mga magsasaka.
Noong 510 BCE naganap muli ang pagbabago sa sistema ng politika ng Athens sa pamumuno ni Cleisthenes. Hinati niya ang Athens sa 10 distrito. 50 kalalakihan ang nagmumula sa bawat distrito at maglilingkod sa konseho na tagapayo upang magpasimula sa batas sa asemblea, ang tagagawa ng mga pinaiiral na batas. Dahil sa pangalan ay isinulat sa pira-pirasong palayok na tinatawag na ostraken. Ang sistema ng pagpapatapon o pagtatakwil sa isang tao ay tinatawag na ostracism. Bagamat kaunti lamang ang naiipon ng sistemang ito, nabigyan ng mas malaking kapangyarihan ang mga mamamayan. Sa pagsapit ng 500 BCE, dahil sa lahat ng mga reformang naipatupad sa Athens, ang pinakamahalagang naganap ay ang pagsilang ng demokrasya sa Athens, kung saan nagkaroon ng malaking bahagi ang mga mamamayan sa pamamalakad ng kanilang pamahalaan.